Handful to hundredfold. Sabi po natin, handful to hundredfold. Ano ibig sabihin ng handful? A small quantity or number. Konti. Yun ang ibig sabihin po ng handful, konti lang. Sino po rito gusto ng konti lang? Okay. Ano yung hundredfold? A great number. Abundance. Yan po ang ibig sabihin po ng hundredfold. Marami. Sino rito gusto ng maraming pagpapala ng Diyos? At yan ang plano ng Diyos eh. Abundance, abundant life. Kasaganaan, ang plano ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan, sa kanyang mga tao. Amen po ba? Gusto natin yung hundredfold of results, hundredfold of blessings. Amen po. Ngayon, meron po akong babasahin na ilang mga passages sa Bible. Tignan po natin ano ba yung about sa hundredfold na yan. Mark chapter 10 verse 21 to the following verses, magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Okay, yan po yung verse 21. Ito yung kwento po nung rich young man. Yung isang binata na napakayaman. Yan po yung kwento niya. Nang marinig ito nung lalaki, nung rich young man, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Sabi nga po natin, napakayaman. Sabi mo sa iyong katabi, parang ikaw lang. Napakayaman. Verse 23. Pinagbasdan ni Jesus sa mga nasa paligid niya, sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 24. Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito. Ngunit muli sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 25. Mas madali pang dumaan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Verse 26, lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Sabihin po natin, hindi ito imposible sa Diyos. Sabihin po natin, walang imposible sa Diyos. Sabihin po natin, lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Nagtaka po yung mga alagad nung sinabi ni Jesus na yung mayayaman, mahirap makapasok sa karya ng Diyos. Pero sinunod ni Jesus, walang imposible sa Diyos. Pag ginusto kong isave ang mayaman, masisave. Amen po ba? Ang usapin po dyan, hindi dahil sa mayaman lang siya. Ang usapin po dyan ay pagtitiwala. Ulitin ko po, ang usapin dyan, kaya sinabi ni Jesus na mahirap makapasok ang mayaman sa karya ng Diyos, hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa meron siyang pera o mayaman siya, kundi dahil sa pagtitiwala sa Diyos. May danger po kasi kapag ang tao ay nagtatagumpay na. Ano danger kapag ang tao ay nagtatagumpay na sa buhay? Kapag nasa kanya na halos lahat, ang pagtitiwala niya sa Diyos ay nawawala at ang pagtitiwala sa sarili ang napapalit. Kaya yun po yung sinabi ni Jesus, mahirap talaga na makapasok sa karya ng Diyos ang mayaman. Kasi nga na-turn yung tiwala dati sa Diyos, nung siya'y nagtagumpay na, nawala yung tiwala sa Diyos at nagtiwala na sa kanyang sarili o sa kanyang mga ari-arian. Amen po ba? Danger po yun eh. Pero, kung ikaw ay mayaman, pinagpapala ng Diyos, pero yung buong pagtitiwala mo ay sa Diyos pa rin, of course, ligtas na ligtas ka. Amen po ba? At lalo kang pagpapalain ng Diyos. Lalo kanyang pasasaganain. Why? Nagtitiwala ka pa rin sa Diyos eh. Nagtitiwala ka pa rin eh. Amen po ba? Then, verse 28. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo,
iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan, o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga yon. Sabi nga po natin, 100 ulit. Sabi po natin, 100-fold. Sabi po natin, 100 ulit. Sino po rito gusto niyang 100 ulit? Amen. Ang ganda po nito message na ito. Pakinggan niyo po Okay. Yan ang gusto ng Diyos. 100 ulit. 100-fold of blessings. Maranasan ng bawat isa po sa atin. Then sabi po riyan, basahin ko po uli. Tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga yon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. Yan. Yung 100-fold may kalakip na persecution. Bakit? Kasi kaya may pag-uusig? Because of faith. Of your faith. Kaya pala yung 100-fold, kakambal ng faith. At kapag ikaw may faith, may mga persecution talaga. Pag-uusig dahil po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pag-uusig dahil tapat ka sa Diyos, hindi ka maintindihan ng mga tao. Pag-uusig sapagkat marami kang iniwan para kay Lord. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Nababasa po ba natin? Okay, next time pakilakihan yung ating mga text Okay, bawat verse, isang slide. Verse 31 and last verse. Ngunit maraming nauuna na mahuli at maraming nahuli ang mauuna. Sabi mo po siyang katabi na one day, mauuna ka. Amen. Okay. Okay. Ilang observation po mula sa passage na ito about 100-fold. Sabihin po natin 100-fold. Bibilisan ko po I'm very excited to share this message. 100-fold of blessing is God's idea. 100-fold of blessing is God's idea, not man's idea. Yung masaganang pagpapala, yung sobra-sobrang pagpapala, yung hindi mo masyado mabilang na pagpapala sa sobrang dami, hindi yan idea ng tao. Nagsimula yung idea na yan, yung kaisipan na yan sa Diyos. Originally, sa Kanya galing, yung ang tao ay pasaganain, pagpalain na maigi. Amen po ba? Hindi yan idea ng boss mo, hindi yan idea ng amo mo, hindi yan idea ng asawa mo, hindi yan idea ng magulang mo. Ang original idea niyan, galing sa Diyos. Amen po ba? It is God who will give you 100-fold of results and blessings. At ginawa niya yan kay Isaac. Mamaya, makikita po natin. Ginawa ng Diyos kay Isaac yung 100-fold of blessing, 100-fold of harvest. At ginawa rin niya yan sa mga alagad. 100-fold of results and blessings. At gusto rin gawin niya ng Diyos sa iyo. Sabi mo po sa katabi, gustong gawin ng Diyos sa iyo yung 100-fold of results and blessings. Amen. Receive it. Believe it. Pasalamatan mo yan. Gusto ng Diyos na iparana sa iyo ang 100-fold of blessings. Sabi nga po natin, thank you, Lord. I receive it. I believe it. Amen. God's idea po yan, yung 100-fold of blessings. Ayaw niya yung handful lang. Yung konti-konti lang. Ayaw ni Lord. Maybe, doon ka magsisimula sa konti-konti. Pero dadaling ka ng Diyos sa 100-fold. Amen po ba? You can start with a handful of things, handful of blessings, but you will end in 100-fold. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Malakas ang palakpak sa Panginoon. Number 2,
God wants your possession turn into hundredfold of blessings. Ulitin ko po. God wants your possessions, ano yung meron ka ngayon, gusto ni Lord, turn it into hundredfold of blessings. Tanungin mo yung katabi mo, ano yung meron ka ngayon? Yan. Okay. God doesn't want you to lose your possession. Clear po ito. Ayaw ng Diyos na yung mga binigay niya sa'yo, pinagkatiwala niya sa'yo, ay ma-wash out. Ayaw ng Diyos yan. Na ma-wash out, mawalang lahat. Yung mga bagay na pinagkatiwala niya sa'yo. But rather, to use your possession to bless others. Ayaw niya mawala yung mga bagay na binigay niya sa'yo. Ang gusto ng Diyos, gamitin yung mga bagay na yon na binigay ng Diyos sa'yo to bless others. And so, in return, God will turn it into hundredfold. Naunawaan pa natin? Sabi ng Diyos doon sa mayaman, pag binasa niyo po yung context, yung buong story, ibenta mo yung mga ari-arian, yung pinagbilhan, ay ipamigay mo sa mahihirap. Napakahirap naman gawin yan. Pinaghirapan ko to, pinagtrabahuan ko to Pinag-aralan ko to Sinave ko to, pinag-usayan ko. Kaya ako nagkaroon ng maraming pagpapalang ganito. Tapos, ibebenta ko lahat at ipamimigay sa mga mahihirap. Paano naman ako? Yun ang tanong Paano naman ako? No? Kalooban pa ng Diyos na maghirap ako at sila'y sumagana? May mga ganong question. Bakit inutos ng Diyos yan? Na ibenta lahat ng ari-arian ko at pamigay sa mga mahirap. Gusto ba ng Diyos na magutom ako? Mauhaw ako? Gusto ba ng Diyos na maghirap ako? No. Meron siyang reason. Sa mayaman, nakausap dito ni Jesus, ang reason ni Jesus, para mawala yung tiwala ng mayaman sa kanyang kayamanan. At ang kanyang full trust ay mapunta kay Jesus. Walang problema sa kayamanan. Walang problema sa kayamanan. Ang problema, yung trust, yung pagtitiwala kay Jesus. At yung kayamanan na yon, ang numahad lang doon sa mayaman, kaya hindi siya makapagtiwala kay Jesus. Pero, kayang ibalik yon ni Jesus sa kanya, kung ito'y mawala man. Amen po ba? Kaya challenge ng Panginoong Jesus itong mayaman. O mayaman, no? Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian. Yung mapagbilan, ipamigay mo, itulong mo sa mga mahirap. Then sumunod ka sa akin. No? Sumunod ka sa akin. Dahil ang Panginoong Kristo, He is the source of all blessings. He is the source of hundredfold of blessings, hundredfold of results. Mawala man ang isang bagay sa iyo na niloob ng Diyos, pwede uli yan ng Diyos ibalik sa iyo hundredfold. Amen po ba? Amen po ba? No. Pero hindi naman lahat sinasabihan ng Diyos na ibenta ang kaari-arian at ipamigay sa mahirap. Ito pong lalaki na to, special to. May calling tong lalaki na to Mapapansin nyo sa Bible, ang mga sinabihan lang ni Lord ng follow me, mga apostles, mga disciples niya. Kaya nasa isipan ng Panginoon, itong mayaman na ito, yung calling na binigay niya kila Pedro, kila Juan, kila Santiago, the same calling ang binigay niya doon sa mayaman na ito. Follow me, come, follow me. No? Kaya lang hindi kinaya nung mayaman na ito. No? Yung ganung sacrifice or surrender. No? Pero hindi nakita nung mayaman, hindi niya naunawaan yung sinasabi ng Panginoong Kristo. Ang alam lang nung mayaman ay mawawala ang kanyang kayamanan kapag sumunod siya kay Jesus. He didn't realize that Jesus can turn his possession to hundredfold of blessings. Amen po ba? Hindi kukuhanin ng Diyos yung kung ano yung meron ka para ikaw maghirap. Ang idea ng Panginoong Kristo, kukunin ko yan
Kasi papalitan ko ng 100-fold of blessings. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Malakas ang palakpak sa Panginoon. Kukunin ko yung meron ka, dahil yung bagay na yan yung naghihiwalay sa ating dalawa. Yan yung nagpapalayo sa'yo, sa akin. Kukunin ko yan. Then, ibibigay ko ang sarili ko sa'yo and you will experience 100-fold. Amen po ba? Gustong ilayo ng Diyos tayo sa mga bagay na makapagpapalayo sa atin sa Diyos. Dahil nasa Kanya ang 100-fold. Pangatlo, fullness of self hinders the 100-fold of blessings. Fullness of self hinders the 100-fold of blessings. Yung mayaman, marami siyang plano para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya. Siguro, nais pa niya mag-travel. Itong mayaman na ito, gawin yung mga pangarap niya sa buhay. Marami pa siyang pangarap, marami pa siyang plano. Kaya nung tinawag siya ni Jesus to surrender all, hindi niya ito kinaya. He went away from Jesus. He chose his riches rather than Jesus. He went away rich in money, but poor in spirituality. Lumayo siya kay Jesus. No? Umalis siya kay Jesus na mayaman pa rin. Taglay ang kanyang kayamanan, kaya lang mahirap pagdating sa spiritual life. He went away rich but sorrowful. Ito yung matindi. Ito yung masakit. Nilayoan mo si Jesus nang mayaman ka. No? Dahil sa kayamanan mo, lumayo ka kay Jesus, pero hindi mo napansin, kasama mo ay sadness, sorrow. Basahin niyo po, yun po yung nangyari. No? Sabi po rin sa kwento, yung mayaman, malungkot na umalis, lumayo kay Jesus. Kapag lumalayo ka kay Jesus, you cannot find joy. Real joy, real peace. Wala. Pag lumayo ka kay Jesus. Ang real joy, real peace kay Jesus lang. Your relationship, your intimacy with Jesus lang. Doon mo lang yung matatagpuan. Kaya yung mayaman, kahit napakarami niyang kayamanan, nung lumayo siya kay Jesus, sabi po ron, malungkot siya. Malungkot siya. He went away rich, but sorrowful. He valued material more than spiritual. Ang tanong ito, what does your money mean to you? Yung pera. Yung pera natin. Ano ba yan para sa'yo? Ano ba yung pera para sa atin? Pero lilinawin ko po, hindi inuutos ni Jesus sa atin na naririto, na ibenta ang lahat at ipamigay. Wala namang ganong utos sa atin ngayon. Itong istorya na to, pinapakita lang that we must not let our possession or money keep us from following the Lord Jesus. Huwag natin hayaan no, kung ano yung meron tayo. No, trabaho, negosyo, kayamanan, ano man yung meron tayo. Huwag natin hayaan na yan yung makapagpalayo sa atin sa Diyos. Huwag natin hayaan na yan yung makapagpahinto sa atin sa pagsunod, sa paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. If we are not following Him faithfully, ano man yung nasa kamay natin, ano man yung inahawakan natin, eventually, strangle or choke our hearts. Totoo po yan. Kapag hindi tayo tapat sa Panginoong Hesus, lahat ng meron tayo, pwedeng niyang maging kalaban ni Hesus sa ating buhay. No, kapag hindi tayo tapat sa Panginoong Kristo, lahat ng meron tayo, pwedeng maging hadlang sa pagsunod natin sa Panginoong Hesus. Dahil nga po, hindi tayo tapat eh. Ang tanong, kapag hiningi ba ng Diyos sa'yo yung isang bagay na yan, kaya mo bang ibigay? Pag hiningi ng Diyos sa'yo yung isang bagay na pinapahalagahan mo,
kaya mo bang ibigay sa Diyos? Your dream, your level of income, your treasure, kaya mo ba yang ibigay sa Panginoon? Katulad nung ginawa niyang challenge doon sa mayaman. Kaya mo ba? Your reaction may show your attitude toward money. Kung yan ay servant mo o master mo. Yung bagay na meron tayo, possession, money, wealth, rich, master mo ba yan o servant mo? Mabuti yung servant, pero dangerous siya na master. Amen po ba? Ang pera, ang kayamanan, mabuting servant, pero dangerous master. Kapag ikaw ay nagpaalipin diyan sa mga bagay na meron ka, nako, papatayin ka niyan. Ilalayo ka niyan sa Diyos, aalipinin ka talaga. Pag ginawa mo yang Panginoon ng iyong buhay. Pero kung gagawin mo yang alipin, yang pera na yan, yang kayamanan, then, marami kang ma-accomplish para sa Panginoon. Amen po ba? Marami kang magagawa para sa Panginoon. No? Marami kang matutulungan. Matutulungan mo yung mga mahal mo sa buhay. Matutulungan mo yung mga tao. Matutulungan mo ang gawain ng Panginoon. Amen po ba? If you make your money your servant, not your master. Amen po. Pangapat, 100-fold of blessings requires surrender of will to Jesus. Sabihin po natin, surrender. Sabi mo po sa iyong katabi, sumuko ka na. Napapalagiran na kita. Yung mga disciples, no, nung sinabi ni Jesus, napakahirap talaga sa mga mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Nagtaka yung mga disciples. Then tumayo si Pedro, sabi ni Pedro, Lord, paano naman kami? Iniwan namin lahat Ano yung para sa amin? Makakapasok ba kami sa kaharian ng Diyos? Ano balik nito sa amin? Ano magiging resulta nito sa amin? Iniwan namin lahat. Aming pamilya, yung trabaho namin, kayamanan namin, iniwan namin lahat at kami sumunod sa iyo. Sabi ni Pedro. No? Ibig sabihin lang noon, pinakita lang na itong mga lagad na to, they trusted the Lord Jesus, not their possession that time. No? They left everything to follow Jesus. Nung iniwan nila ang lahat, hindi pa nila alam ano mangyayari sa kanila. I remember, nung ako po when I decided na wag nang sumakay ng barko, no, napakatagal na panahon na yon, dahil God called me, hindi ko alam na tinatawag niya akong magpastor. Tinatawag niya ako mag-serve. Hindi ko alam na tinatawag niya ako magpastor. Because of a prophecy, sinabi sa akin na gagamitin ako ng Panginoon. After a day, I resigned doon sa sa aking shipping company. Pag uwi ko, malinaw pa sa akin Pag uwi ko, galing doon sa Ermita, pagbaba ko sa building ng opisina, lumalakad ako patungo sa UN LRT station, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, paano na? Wala na ako, paano na? Tinalikuran ko na tong dream ko na makasakay ng barko. Paano na yung dream ko? Paano na ako? Paano na yung future ko? Yung mga salitang lumabas sa bibig ko. Lord, paano na ako? Yung pinag-aralan ko, iniwan ko na. At susunod ako na magsaserve ako sa iyo. Hindi po ako pastor noon bago pala po akong Christian noon that time. Paano na? At ito rin pala yung naging tanong ni Pedro, Lord, paano na? Paano naman yung sa amin? Iniwan namin lahat no? At sumunod po kami sa iyo. But ito yung sinabi ni Jesus. The Lord Jesus assured them that whoever left everything to follow Him and for the gospel's sake will receive 100-fold in this life. Ang pangako ng Diyos sa mga magtitiwala sa Kanya, sa mga susunod sa Kanya, 100-fold. 100-fold of blessings. Wala pala talagang lugi kay Lord. You just need to wait. You just need to go to the process. Hindi instant yung 100-fold. May proseso.
May waiting period. Pero may assurance yun. Sinabi ni Lord yun eh. Na? Kaya hindi lugi. Sinabi natin, ang dami nating iniwan sa buhay natin just to follow the Lord, just to serve the Lord. Dami natin sinurrender. Good. No? Dahil ang assurance ng Panginoon, no, God, He will give you 100-fold. No? Sige, palakpakan natin si Lord. Ano yung 100-fold? Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupain. Yan sinabi ni Jesus na 100-fold eh. Tingnan si Ronnie, ang daming pamilya niyan. No? Luzon, Visayas, Mindanao. Why? Ano yung ginawa niya? Noong nakaraan, may iniwan. No? Ngayon, binigyan ng Diyos sa maraming pamilya. Diba? Maraming kapatid. Maraming tahanan. Kahit saan, pwede na pagpunta ka ron, pwede kang makitulog. Kasi may kang pamilya ron eh. Spiritual family. Amen po ba? No? Kaya walang talo, sabi mo po siyang katabi, walang talo, walang logi kay Lord. Ang tanong, bakit ko nararanasan to ngayon na para bang kapos na kapos kami, hirap na hirap kami, nasa proseso ka. Ulitin ko po, kung iniwan mo ang lahat para sa Panginoong Yesus, nagtiwala ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya, naglingkod ka sa Panginoong Kristo, at ngayon ay meron ka nararanasang trials sa buhay, pinararaan ka lang ni Lord sa proseso. Hindi ka dyan magtatapos. Amen po ba? Dinadala ka ng Diyos sa land of milk and honey. May proseso. Whatever you left for Jesus and for the gospel's sake will return 100-fold to you. You cannot outgive God. You cannot outgive God. Hindi magpapatalo si Lord sa iyo. Marami kang sinurrender, no? Hindi siya magpapatalo. Amen. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Meron talagang paghihirap, ano? Meron talagang paghihirap. Sabi mo po siyang katabi, meron talagang paghihirap. Hindi puro sarap. May paghihirap. Proseso yun eh. Yan ang reality ng buhay eh. No? Pero one day you will harvest 100-fold. Ngayon, naghihirap ka, pero one day you will harvest 100-fold. Sige po, palakpakan natin si Lord. Malakas sa palakpak sa Panginoon. Hindi masasayang ang paglilingkod talaga eh. Hindi masasayang ang pagsunod kay Lord eh. Hindi masasayang yung katapatan mo. Hindi masasayang yung generosity mo. Hindi masasayang yung honesty mo. Hindi masasayang yan. God will reward you one day. Meron pong isang kwento, mga Israelita, sa Bilang chapter 11, verse 4 to verse 6. Pakinggan po natin. Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Ito po yung papunta na sila sa lupang pangako, galing sa Ehipto. Ito po yon. Kaya nagreklamo na naman sila. Taas ang kamay ng mahilig magreklamo. Pag nakakaranas ng mga difficulties in life, Lord, ano ba yan? Nagse-serve naman ako sa iyo Di ba? Nagse-cell group naman ako. Nagdi-disciple. Di ba? Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Sino rito mahilig sa karne? Taas ang kamay. Pag hindi karne, nagrereklamo. Pag hindi fried chicken. Pag hindi baboy. Kapag hindi beef. Ay, gulay na naman. Kangkong na naman. No? Repolyo na naman. Isda na naman. Tilapia na naman. Gloria na naman. Ay, arroyo pala. Pambira.
Arroyo pala pangalan ng tilapia. Nakala ko Gloria eh. Sorry po ah. Arroyo pala yon. Yan o, sabi rin sa verse 5, mabuti pa sa Ehipto, sa dating buhay. Pakinggan niyo po ta. Mabuti pa sa dati kong buhay, nung nagsa-cybersex ako. Mabuti pa nun, 100,000 kinikita ko, 50,000, grabe. Diba? Mabuti pa sa Ehipto, sa dati kong buhay. Doon, nahingi lang ang isda. Wow! Ang isda, libre. Parang dati ata yun, nung araw yun, ano? Libre mga isda. Makikihila ka lang ng lambat, may libre ka ng isda. Ngayon, hinila mo na lahat, walang libre. Dahil sabi po riyan, at naalala ba ninyo ang pipino? Grabe, no? Sa pipino lang, no? Itinakwil si Yahweh dahil sa pipino. No? Pakwan, sibuyas, bawang, at gulay, at sa paligid, ay, bali. Yan. Sabi po rin, no? Bawang at gulay na kinakain natin noon. Biro nyo, no? Itinatakwil nila si Yahweh dahil sa mga pagkain na to. No? At gusto nilang bumalik sa dating buhay sa Ehipto na alipin sila dahil lang sa isda, pipino, pakwan, sibuyas, bawang, gulay. Grabe, no? Sana hindi ito mangyari sa atin na ipagpalit natin si Lord sa pagkain. Sabi mo po sa iyong katabi, wag mo ipagpapalit si Lord sa pagkain, ha? Wag mo iisipin, nung dati, nung di ako nagsaserve kay Lord, puro ako only eh. Only rice, only chicken, buffet. Di ba? Lagi ako nasa Samgyup nung di pa ako nagsaserve kay Lord. Nung nagserve ako kay Lord, nawala lahat. Enebeyen. Di ba? Then sabi po rito nung mga Israelita, nangihina na tayo ngayon. Walang makain dito kundi ang manang ito. Yung mana po kasi, yan po ay bread from heaven. Ting umaga, madaling araw, ang Diyos nagpapaulan ng mana. No? Bread from heaven po yon. Kaya pag labas ng mga Israelita sa kanilang mga tent, makikita nila sa bukid, punong-puno nung mana. Tapos yung mana na yon, kinukuha nila, pinupulot nila, at binibake nila. At nagiging pizza pie. Ganun po yung mana. Hindi po pizza pie, baka maniwala kayo, pizza pie. Hindi pa, binibake po nila yun, nagiging parang tinapay po yon. At yun po yung binibigay ng Diyos sa kanila, araw-araw. Hindi nila kailangan maghanap buhay that time, hindi nila kailangan magtanim that time, no? Galing sa langit, biro nyo. At yung mana, pagkain ng mga anghel. Pagkain namin yun eh. Di ba? Biro nyo, no? Pagkain sa langit, binubuo sa mga Israelita. Araw-araw, tapos nagreklamo pa. Grabe talaga to mga Israelita na to. Binibigyan na ng Diyos ng provision, pagkain sa langit, nagreklamo pa. Then, ito po ang istorya nito, sumunod naman yung mga Israelite. Nung inilabas sila ng Diyos sa Ehipto, at dadalhin sa lupang pangako, sumunod naman. Praise the Lord, sumunod. Kaya lang, doon sa wilderness, sa kalagitnaan ng kanilang pagsunod, nagreklamo dahil na-miss nila yung buhay nung nakaraan. Na-miss nila yung buhay nung nakaraan. O, sino rito nakakamiss nung buhay niya nung nakaraan? Yung pangit na buhay, masamang buhay, maruming buhay. Nami-miss nyo po ba? Yun yung nangyari sa mga Israelita. They miss their old life. At nagreklamo. Yung pala yun, ano?
Hindi nila na-realize ito eh. Hindi nila na-realize na dinadala sila ni Lord sa land flowing with milk and honey. Hindi nila na-realize na dinadala sila ni Lord sa promised land. Hindi nila na-realize na dinadala sila ni Lord sa 100-fold of blessings. Proseso talaga. Proseso. Hanggang sa makarating ka sa land flowing with milk and honey. Hanggang makarating ka sa 100-fold of blessing. Proseso. Hindi instant. Amen po ba? Kaya hanggat wala ka pa ron sa 100-fold of blessings, naglalakbay ka pa lang patungo ron sa promised land, no, protect yourself mula ron sa pagrereklamo. Meron talagang pagdaraan ng trials, problems, no? Meron talagang pagdaraanan. Pero huwag kang magrereklamo. Huwag kang tatalikod. Huwag kang babalik sa old life. Huwag kang babalik sa Ehipto ng buhay mo. Just go on. Follow the Lord. Serve the Lord faithfully. And one day, you will reach the promised land. You will reach the land flowing with milk and honey. You will reach the 100-fold of blessings. Amen po ba? Tuloy-tuloy lang. Sabi mo po sa iyong katabi, tuloy-tuloy lang. Huwag kang susuko. God has more than enough. God has more than enough to supply all your needs. He can provide all your needs. He is bringing you to a better place. He is bringing you to a better place than you were before. He can surpass whatever you have. Hindi pa tapos si Lord. Kung ano yung posisyon mo ngayon, lalampasan pa yan ng Panginoon. Kung ano yung meron ka ngayon, dadamihan pa ni Lord. Amen po ba? Hindi mo siya matatalo pagdating sa ganung mga bagay. Siya ang source ng lahat ng bagay Amen po ba? He knows what you really need in each season of your life. May season Sa season na to, na alam ni Lord, ito lang yung need mo. Ito muna ibibigay ko. Then another season, alam ni Lord kung ano yung pangangailangan mo dyan, yan ang isusupply niya. Another season of your life, alam ni Lord kung ano yung isusupply niya, ibibigay niya yon. Alam niya. Bawat season ng buhay natin, nakikita ng Diyos, alam ng Diyos, at alam niya kung ano ang isusupply sa'yo. Amen po ba? Hindi siya nahuhuli. Hindi siya nahuhuli. Alam niya, nasa right timing ang Panginoon lagi. Alam niya kung ano ang ibibigay sa'yo at kung ano ang hindi muna ibibigay sa'yo. Amen po ba? Just trust Him. Follow Him. Serve Him. Faithfully. Amen po ba? Hindi ka kakailanman malulugi sa pag-una at pagsunod mo kay Jesus. Ang gusto lang ni Lord, puso mo. He wants your heart. He wants your trust. God is developing us to be more concerned and focused on spiritual than material. Ulitin ko po, God is developing us to be more concerned and focused on spiritual than material. The material thing should not be a hindrance to more important, which is spiritual. Ano man yung mga bagay na meron sa atin, huwag natin hayaan maging hadlang yan sa mga spiritual na bagay. Amen po ba? The material thing should be a support or complement to the spiritual things. Kaya yung mga bagay na meron tayo, gamitin natin yan to expand the kingdom of God. To bless other people, to bless the ministry, to save people. Amen po ba? Gamitin natin yung mga bagay na yan. Blessing ni Lord yan. Gusto ni Lord gamitin mo for His glory, for His kingdom. Another, God can turn your handful into 100-fold of blessings. Ito yung kay Isaac. Genesis chapter 26, verse 12 to verse 13. Nang taong iyon, ano yung taong iyon? Taggutom. Sa context po niyan, basahin nyo sa verse 1. No? Taggutom yan. No?
Nung taong yon, natagutom, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. Biro mo, no? Taggutom tagtuyot, lahat nagugutom. Pero siya nagtanim. Pakinggan niyo po to. Sa panahon ng tagutom, sa panahon ng tagtuyot, nagtanim. Sa panahon ng kahirapan, nagtanim. And in return, he harvested 100-fold. Sabi mo po sa iyong katabi, sa panahon ng paghihirap mo, magtanim ka pa rin. And one day, God will allow you to harvest 100-fold. Sa panahon ng naghihirap ka, may kahirapan, may recession, magtanim pa rin. Gumawa pa rin ng mabuti. Maglingkod pa rin. Sumunod pa rin kay Lord. Amen po ba? Aani ka, pagpapalain ka ng Diyos. Verse 13, patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napaka-yaman. Nag-umpisa lang sa pagtatanim. Pag may itinanim, may kakainin. Amen po ba? Pag binasa nyo yung chapter 26 na yan ng Genesis, nakipag-covenant ang Diyos kay Isaac. Nakipag-covenant. Kung ano yung covenant na binigay ng Diyos kay Abraham, binigay din kay Isaac. At si Isaac ay naniwala at sumunod. At dahil doon, tinupad ng Diyos ang kanyang covenant. Pagpapala. God bless him with 100-fold of harvest. When you trust and obey God, God can bless you abundantly. Even in times of pandemic, in times of recession. Sino po naniniwala? Ulitin ko po. When you trust and obey God, God can bless you abundantly even in times of pandemic and recession. Sinasabi, nako, etong 2024, sabi na maraming mga economists, sobrang hirap ang mararanasan ng buong mundo. Magkakaroon ng recession. Worldwide recession. Maghihirap ang mga bansa. Sinabi po yan ng mga economists ngayon hanggang next year. No? Merong paghihirap na mangyayari. But those who trust in the Lord, but those who follow the Lord, those who will serve the Lord, may pangako si Lord. Even in times of pandemic, in times of famine, in times of recession, His people will experience abundance. Pangako ni Lord yan. At ginawa na niya yan sa Bible maraming beses. Nasa paligid ay naghihirap, pero yung bayan ng Diyos ay masagana. Amen po ba? Ang hinahanap ng Diyos yung full trust natin Yung pagtitiwala sa Kanya Pagtitiwala sa Kanya, pagsunod sa Kanya, paglilingkod sa Kanya. Walang sino man ang makakahadlang sa pagpapala ng Diyos sa iyo. Ang binuksan ng Diyos ay hindi kayang isara ni numan. Yes. Even yung famine, hindi kayang isara yung pagpapala ng Diyos sa iyo. Recession, hindi kayang hadlangan ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Yung binuksan niya, wala makapagsasara. Nahuli ka man sa material na bagay dahil si Lord ang iyong inuna, darating ang araw na sa mga pagpapala, ikaw ang mauuna. Ulitin ko po, nahuli ka man sa material na bagay dahil si Lord ang iyong inuna. Darating ang araw na sa mga pagpapala, ikaw ang mauuna. Kaya sabi ni Lord, yung mga nauna, nahuli. Yung mga nahuli, nauna. Baka mayroong question sa atin no, na dahil inuna mo si Lord, Lord, inuna naman kita Bakit
Wala kami nitong maraming bagay na to. We experienced that. We experienced that for so many years. For so many years. Yung scarcity, hindi man yung wala ka na makain, pero yung meron kang gustong kainin, meron kang gustong inumin, meron kang gustong bilhin, hindi mo mabili, na-experience namin for so many years. Maraming taon. No, mahirap. No. Dahil inuna ko si Lord na I realize, na talaga may process talaga May process talaga. Ipaparaan ka ni Lord doon Gumagawa ang Diyos ng magandang istorya sa buhay mo. Gumagawa ang Diyos ng magandang istorya sa buhay mo. Pararaanin ka niya ron sa kahirapan. Situate na sumusunod ka. Mahirap kasi yung hindi ka sumusunod, kaya ka naghihirap. Yung mahirap dun Yung bang nagre-rebelde ka kay Lord, hindi ka sumusunod, kaya ka naghihirap. Pero kung alam mo na sumusunod ka kay Lord, nagtitiwala ka sa Kanya, nagsoserve ka sa Kanya, tapos naghihirap ka pa rin, may good news. Hindi ka magtatagal sa kahirapan. Hindi ka magtatagal sa kahirapan. One day, tutulungan ka ni Lord. Hindi ka naman mamamatay sa gutom Hindi ka naman niya papatayin sa gutom, sa uhaw, hindi. Tinetrain ka, inaayos yung character mo, yung character of humility. I-humble ka ni Lord kasi mayabang ka Sabi mo siyang katabi, di ba hindi ka mayabang? Yan. Diba? Kasi kapag tayo hindi dumaan doon sa proseso, mayabang talaga tayo. Pero kaya dinadaan tayo ni Lord doon sa hirap, trials ng buhay, hinahumble tayo ni Lord. Minomold sa atin yung humility, yung character, integrity, minomold Dine-develop. Then, kapag nakita ni Lord na nade-develop ka, yan, pasunod na yung mga blessing sa atin. Amen po. Gusto ni Lord, focus ka sa Kanya. He can turn your handful to 100-fold. He can turn your handful into 100-fold. At panghuli, 100-fold of blessings requires a good heart that receive the Word of God which result to obedience. Sabihin po natin, good heart. Sabihin po natin, good heart. Yan. Sino yung may good heart? Nakikinig ng salita ng Diyos, sinasapamuhay, ginagawa, sinusunod ang salita ng Diyos. Matthew chapter 13 verse 23, dito po ako magtatapos. Ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namumunga ng sagana. May tig sa 100, 100-fold. May tig-60 at may tig-30. 100-fold. Binibigay ng Diyos yung 100-fold doon sa taong may good heart. Sa English po yan, good heart yung matabang lupa na yan. Good heart. Sabihin po natin, good heart. Sabihin po natin kay Lord, Lord, develop in me a good heart. Lord, develop in me a good heart. Lord, develop in me a good heart. Ano yung good heart? Nakikinig ng salita ng Diyos, sinasapamuhay yung kanyang napapakinggan, sinusunod, ginagawa yung kanyang napapakinggan na salita ng Diyos. And they will receive, they will harvest 100-fold. Sila yung sasagana ang bunga. Amen po ba? They will produce 100-fold of fruits. They will experience 100-fold of results, 100-fold of blessings. Have a good heart that understands and applies the Word of God. Good heart. Lagi natin pag-pray yan, puso na yan. Laging pag-pray. Kasi mandaraya yung puso Minsan sinungaling yung puso na yan
Lagi natin pagpe-pray. Kung napansin mo na nagsisinungaling ka pa, pagpe-pray mo. Yung nakakapagsinungaling ka pa, kahit maliit na pagsisinungaling, pag-pray mo yan. Kasi yung maliit na pagsisinungaling, kapag natutunan mo yan, naging ugali mo, lalaki yan. Magiging malalaki na yung mga pagsisinungaling mo. Dati maliliit lang eh. Pero dahil nakasanayan mo, magsisinungaling ka na magsisinungaling. At ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. At kung ikaw ay lagi nagsisinungaling, magiging tatay mo si Satanas. Sino gusto dito? No? Kasi siya ang ama ng kasinungalingan eh. Pag lagi ka nagsisinungaling, magiging anak ka ni Satanas. Lagi natin pag-pray ito. Itong puso na to. Dito lagi nakatingin si Lord sa puso natin. Tinitignan ni Lord gaano yung kadalisay, kaayos, walang inggit, walang yabang, walang karumihan, walang kataasan, immoralidad. Tinitignan ni Lord yan eh. Mahalaga kay Lord yan eh. Yung blessing, pitik lang ni Lord yan, sandali, kaya niya instant. Kaya niya yan. Kaya lang, dine-develop yung puso natin. Kaya merong time of waiting. May waiting period. Pero ang 100-fold ay para sa'yo. Sabi mo po siyang katabi, para sa'yo ang 100-fold. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Malakas ang palakpak sa Panginoon. Tumayo po tayo.